Namatay naman ang isa sa mag-asawang nasagasaan ng multicab sa Davao City. Ang nakaaksidenteng driver, hinihinalang laseng. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Pinaniniwala ang lango sa alak ang isang driver ng isang multicab. Nang masagasaan ito, ang mag-asawa nakatayo sa gilid ng kalsada at dumiretso sa isang tindahan. Ito ang ibinunyag ng kapulisan base sa kwento sa mga testigo. Matatanda na isang babae ang namatay sa isang aksidente matapos masagasaan ng multicab kahapon ng umaga. Sa ulat ng kapulisan, nangyari ang aksidente sa Purok 3, Barangay Balutakay, Hagonoy, Davao del Sur, pasado alas 3 na madaling araw. Kinilala ang biktima na si Jocelyn Lumictin, 33 anyos at nakatira sa nabanggit na lugar. Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, nakatayo lamang ang biktima kasama ang kanyang mister, ngunit bigla silang binangga ng humaharurot na multicab sa kanilang kinatatuyuan. Dinala pa sa ospital ng biktima, ngunit idineklarang dead on arrival. Nabatid na ang sasakyan ay patungo sa Ligo City. Dahil sa bilis ng pagkakabangga ay tuminapon pa ito sa isang tindahan na nasa gilid ng kalsada. Mabuti na lamang at nakatakbo ang mister sa kabilang kalsada at hindi nasugatan sa insidente. Kasalukuyang inimbestigahan ng kapulisan ang driver at kakasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide at damage to property. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kalaboso ang isang lalaking nahuli na ng loob sa isang farm ng manok habang nakatakas ang kapatid nito na kasama sa pagnanakaw sa sitio Bayambayan ng Barangay Pag-asa, Orani, Bataan. Kinilala ng Orani PNP ang naarestong suspect na si Hermie Velasco, 44 anyos, residente ng Olongapo City, habang nakatakas naman ang kapatid dito na si Lando Velasco, 32 anyos, na kapwa residente ng New Cabalan, Olongapo City. Sa ulat, naganap ang pagnanakaw tinatayang nasa 1:00 hanggang alas 2 na madaling araw na Sabado. Sinabi ng farm boy na si alias Marvin, nagkaroon siya ng kutob na may nakapasok sa farm kaya agad nilang inikot ang buong paligid ng farm. At dito na-discovery, wala na ang ibang manok na nakahapon at tali na lang ng manok ang naiwan. Dumaan umano sa ilog ang magnanakaw papasok sa farm na sinira ang nakapaikot na bakod na lambat. Nahuli ang isang magnanakaw at nabawi ang 6 na manok na 2 dito ay mga patay na. Nakumpiska din dito ang isang 38 na baril na kargado ng 6 na bala at shabu na nagkakalaga sa 34,000 piso. Sinabi ng may-ari ng Toserol Game Farm na si Joseph Charles Articulo, pangatlong beses na niya umanong nanakawan ng mamahaling manok na nagkakalaga ang bawat isa sa 30,000 hanggang 35,000. Matatanda na sunod-sunod ang mga nagrereklamo na may-ari ng farm dahil sa talamak na nagaganap na nakawan ng manok sa Bataan. At ngayong araw ng Lunes ay isa sa ilalim itong suspect sa impeach proceeding sa prosecutor office. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RS37. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaresto ng mga pulis ang isang retired army na tinuturing na regional top 6 most wanted person dahil sa kasong murder. Inaresto mismo ito sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Sipipito noong araw ng Sabado. Naglunsad ng operasyon ng Katarman PNP na pinapangunahan ni Police Lieutenant Colonel John Ryan Lucio, Acting Chief of Police, kasama ang Police Intelligence Team ng Northern Samar, Regional Intelligence Unit 8 at Northern Samar Provincial Intelligence Unit. Nadakip ito sa Barangay Dalakit sa bayan ng Katarman. Ang nasabing akusado ayon sa report ng PNP ay nakilala sa kanyang alias na si Joe, 47 anyos, isang retired EFP member. Tinuturing itong number 6 most wanted person sa regional level at walang piyansa ang nasabing kaso na kinakaharap nito. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.